Maulang umaga sa lahat na nakasubaybay, mga kaibigan at mga kababayan. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa oras na ito sapagkat dito sa amin mga kaibigan ay maulan. No, maulan. Parang may nagbabadya na namang masamang ah, klima. No, mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Ah, Mag-ingat po kayo sa sipon, no? Mga kaibigan, uso na naman po yung sipon ngayon. Good morning sa iyo kapatid na Low Up. Maraming salamat po sa iyong pagsubaybay, no? At sana po ay makadalo yung ating mga kaibigan. Ang isa sa ating pag-uusapan dito, mga kapatid. Ayan, sabi ni kapatid na Low Up, ano na po yung topic, Brad? Ayan. So tanong niya kung ano po yung ating topic. Ah, Marami po kapatid, no? Gusto ko pong sagutin itong mga tanong ng ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo, mga kapatid, tungkol po doon sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na sa INC po, mga kaibigan, wala tayong magagawa kung ganun po yung kanilang pagkaunawa na si Kristo po ay tao, yun ay sa kanilang pagkaunawa. Alam niyo mga kapatid, yung Biblia po kasi, inaamin natin na mahirap po talagang maunawaan, lalong-lalo kung merong nakatatak sa inyong kaisipan na sariling pagkaunawa o sariling doktrina. Kung ayaw nyong lumayo, no? Dumistansya doon sa natutunan po ninyo, kapag hindi ka dumistansya doon, mahirap kang tumanggap ng ibang pagkaunawa dahil nakafix ka doon sa sarili mong pagkaunawa. Pero kung gawin mo yung yung malawak na pagkaunawa, mga kaibigan at mga kapatid, madali kang makaintindi. Sabi ni kapatid na Lowap, yung Isaiah chapter 2 verse 22, muna kung ano ito. Ayan. So, yun po yung tanong ng ating kaibigan na si kapatid na Lowap, kung ano daw po yung Isaiah kapitulo 2 versikulo 22. Kapatid na Lowap, matanong muna kita, no, bago ko po sagutin yan. Matanong muna kita kung ikaw po ba ay active na MCGI or hindi, kapatid, para alam ko. Kasi kung active ka na MCGI, ayon po sa mga taga-MCGI, na ipaliwanag na sa kanila yung tungkol po sa Isaiah chapter 22, chapter 2 verse 22. Pero hindi ko po narinig yon, hindi ko pa po alam yon, mga kaibigan, yung kanilang sinasabi tungkol po diyan sa Isaiah chapter 2 verse 22. No? Kaya sana kapatid na Lowap, tanging nakasubaybay ka, ikaw po ba ay MCGI or hindi, kapatid? Kung MCGI ka o hindi, anuman, gusto ko pa rin sagutin yan, mga kaibigan. Bagamat ito, mga kaibigan, ayon sa akin ito, no? Mga kababayan. Kasi yan ay naging issue sa maraming taon hanggat sa ikinamatay po ng ating kapatid na Eli, ay hindi niya po ito pinaliwanag sa publiko, no? Pero ayon sa mga kapatid natin na MCGI, ay ipinaliwanag na daw ito ni KDR sa kanilang Thanksgiving o pagpapahayag. Kasi hindi naman naka-broadcast yung ano nila mga kaibigan. Aloha, Brad Esel, sabi ni kapatid na Jeremy. Salamat po kapatid na Jeremy, no? So,
yung tanong po ng ating kapatid na si Lowap, maaari ko bang malaman, kapatid na Lowap, kung napakinggan mo na ba ito sa MCGI or hindi pa? No? Ipinaliwanag ko na po ito, mga kaibigan, itong Isaiah chapter 2 verse 22. Sa nauna kong channel noon, yung SLTV noon, pero nawala na po yon kasi na-take down po yung ating YouTube noon ng una, kaya na-delete po yung paliwanag ko doon sa Isaiah, no? Pero sagutin ko pa rin yan kung ano ibig sabihin yung Isaiah chapter 2 verse 21. Alam nyo, mga kapatid, dito sa Isaiah, basahin lang natin, mga kaibigan, dito sa Isaiah chapter 2 sa verse 22. Hindi naman po ito hiwaga o masyadong mahiwaga, no? Hindi naman po ito mahirap unawain, mga kaibigan. Kasi sabi dito sa Isaiah chapter 2, sa verse 22, ganito po ang sinasabi, mga kaibigan. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahahalagahan siya. Hindi man mahiwaga ito, mga kababayan, no? Kung atin pong aalamin, hindi naman mahirap unawain. Kasi, ang sabi dito, pinapalayuan yung tao, no, ng ang hininga ay nasa kanyang butas ng ilong. Sino yung pinapalayo dyan? Sino yung inuutusan sa talata na yan na lumayo sila doon sa tao na ang kanilang hininga ay nasa kanilang butas ng ilong? Wala naman tao, mga kaibigan, hindi po Brad. Ayan. O sige. Pakinggan mo, kapatid, no? Bagamat hindi ko alam kung katulad ito sa pahayag ng taga-MCGI, kasi hindi ko rin napakinggan yon, no? Sino yung inuutusan dito sa talata na lumayo doon sa tao na ang kanyang hinga ay nasa butas ng ilong? Bagamat wala naman itong sinabi sa talata na layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kanyang butas ng ilong at lumapit kayo doon sa tao na ang kanyang hininga ay wala sa butas ng ilong. Wala naman mga kaibigan, di ba? Wala namang sinabing gano'n. Ang sinabi lang, ang inuutusan lang, layuan daw yung tao na ang kanyang hininga ay nasa butas ng ilong. Layuan mo lang. Alam nyo, mga kaibigan, ang inuutusan dito, yung mga anak ng Diyos, na yung anak ng Diyos, layuan nila yung tao na ang kanilang hininga ay nasa butas ng ilong. Kung basahin natin, mga kaibigan, itong talatang ito sa Magandang Balita Biblia, agad-agad natin maunawaan dito sa Magandang Balita Biblia, sa Isaiah Kapitulo 2, sa versikulo 22, sabi dito sa Magandang Balita, mga kaibigan, huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo? Kung atin pong babasahin ito, mga kaibigan, umpisahan natin sa versikulo 1. Dito pa rin sa kapitulo 2 ng Isaiah para maunawaan natin.
ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Saan? Doon sa bundok ng Panginoon. Niyayaya, inaanyayahan ni Isaias yung mga tao na pumunta doon sa bundok ng Panginoon, doon sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol, at sa lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. 3. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So dito, mayroong pong paanyaya si Isaiah sa mga tao na pupunta sila sa Panginoon para maturuan. Kasi sa huling panahon o huling araw, may magaganap. Kung ituloy po natin ang pagbasa, tatalon po tayo dito po sa 17 para mas mabilis, ano? Sa verse 17, at ang kahambugan ng tao ay huhutukin, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mabababa, at ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang yaon, at ang mga Diyos-Diyusan ay mapapawing lubos. Kasi kung maalala po ninyo mga kaibigan, ang tao kasi masyadong nagtitiwala sila doon sa kanilang mga Diyos-Diyusan, hindi sa Diyos. Yung mga tao mas lalong nagtitiwala sila sa mga tao kaysa sa Diyos. At ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang na lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan, pagka siya'y bumabangon upang yanigin may kapangyarihan ang lupa. Wakas ng lupa kasi ito ano yung ibig kong sabihin? Kapuot kasi ng Diyos ito sa karawang yaon ay inihagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyusang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyusang ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki, upang pumasok ang mga puwang sa malalaking bato at sa mga bitak ng mga malalaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan. Pagka siya'y bumangon upang yanigin may kapangyarihan ng lupa, layuan ninyo ang tao. Sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos, mga kaibigan, huwag kang magtiwala sa tao. Huwag mong ipagkatiwala yung sarili mo sa tao na ang kanyang hinga ay nasa kanyang butas ng ilong. Sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos, kanino ka magtiwala? Wala naman tao na hindi ang kanyang hinga ay nasa butas ng ilong. Kanino ka magtiwala, mga kaibigan at mga kapatid? Kanino ka magtitiwala? Ang iglesia po kasi, mga kababayan, ang iglesia po ay kumakatawan ng katawan ni Kristo.
Tandaan niyo po mga kaibigan, ang Kristiyano, yung Kristiyano, kumakatawan yan bilang katawan ni Kristo. At ang ulo niyan ay ang Panginoong Hesukristo. At ang ulo ni Kristo, siyempre natural, ang Diyos. Ngayon, yung Kristiyano na yon na kumakatawan bilang katawan ni Kristo, asan yung kanyang hininga? Mga kaibigan, asan yung kanyang hininga? Basahin natin dito po sa Kolosas. Makinig po kayong mabuti mga kaibigan. Kolosas 1:18. Ganito po ang ating mababasa. At siya ang ulo, si Kristo, ng katawan. Sa makatuwid bagay ang iglesia. So tayo yung iglesia. Ang ulo natin si Kristo. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang Kristiyano nabubuhay o humihinga sa kanyang ulo. Ewan ko kung nakukuha nyo yung punto ko, no? Ulitin ko lang. Ang Kristiyano bilang katawan ni Kristo nabubuhay sa kanyang ulo kasi andun yung kanyang hinga o andun yung kanyang ikabubuhay. Asan? Nasa kanyang ulo. Dapat kung magtiwala ka, huwag sa tao na ang kanyang hinga ay nasa butas ng ilong. Magtiwala ka dun sa tao na ang kanyang hinga ay nasa bibig ng Diyos. Kasi ang Diyos po kasi mga kaibigan, kung asan ang kanyang hinga, hindi sa butas ng ilong. Ang hinga ng Panginoon o ng Diyos ay hindi sa butas ng ilong, mga kaibigan. Basahin natin dito sa Isaiah, sa Salmo pala, no? Sa libro ng Salmo, sa kapitulo 33, sa versikulo 6, ganito ang sinasabi. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at ang lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Yung hinga ng Diyos nasa kanyang bibig. Mga kaibigan, nasa kanyang bibig. Ang katunayan, sa pamamagitan ng kanyang hinga, papatayin, nakakapatay, no? Nakakapatay sa taong hindi nagtitiwala sa kanya. Dito po sa libro ng Ikalawang Tesalonica, kapitulo 2, sa versikulo 8, at kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan. Napapatayin ng Panginoong Hesukristo ng kanyang hinga, ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So pagbalik ng Panginoong Hesukristo, madatnan niya yung hayop na naghahari. Papatayin ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang hinga na lumalabas sa kanyang bibig. Alam niyo mga kapatid, ang Kristiyano po kasi nabubuhay yan sa lumalabas doon sa bibig ng Diyos. So, ang ibig kong sabihin, ang Kristiyano, kung bakit siya nabubuhay bilang isang Kristiyano,
nabubuhay siya doon sa lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, ang ikinabubuhay ng Kristiyano ay mula sa bibig ng Diyos. Doon ka nabubuhay sa lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa Mateo chapter 4, verse 4, ganito po ang sinasabi. Datapwat siya'y sumagot si Jesus. At sinabi niya kay Satanas, nasusulat, Satanas, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, doon lumalabas yung ikinabubuhay ng Kristiyano doon sa bibig ng Diyos. Kaya ang iyong hinga bilang isang Kristiyano, ang kanyang hininga o ang kanyang ikinabubuhay ay nasa bibig ng Diyos. Lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, sa Kristiyano, wala sa kanyang butas ng ilong ang kanyang hininga. Saan ang kanyang hininga o ang kanyang ikinabubuhay? Ang isang Kristiyano, nasa lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, nasa bibig ng Diyos ang ating ikinabubuhay. Doon ka lumapit. Doon sa tao na ang kanyang hinga ay nasa bibig ng Diyos. Huwag sa tao na ang kanyang hininga ay nasa butas ng ilong. Kasi yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, ang kanilang hininga, literally, mga kaibigan, nasa kanilang butas ng ilong, mga kababayan. Pero ikaw bilang Kristiyano at sumampalataya sa Diyos, ikaw ay nasa Diyos. Ang hininga mo, o yung buhay mo, yung hininga kasi buhay yun eh. Yung buhay mo o yung hininga mo nasa bibig ng Diyos. Kasi yung lumalabas doon sa bibig ng Diyos, yun ang ikinabubuhay mo. Basahin natin dito po sa Libro ng Juan, Kapitulo 6, sa versikulo 63 o 63. No? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita pala ng Diyos, buhay ng Kristiyano. Saan lumabas yung salita ng Diyos? Sa kanyang bibig. Kaya yung hininga natin, wala sa ating butas ng ating mga ilong, kundi nasa bibig ng Diyos. Kaya ang isang tao sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos, huwag kang lalapit o huwag kang magtitiwala. Huwag kang lalapit doon sa mga tao na ang kanilang hininga ay nasa kanilang mga butas ng ilong, kundi lumapit ka doon sa mga tao na kung saan ang kanilang hininga ay nasa bibig ng Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan. Kasi sa kapuotan ng Diyos, mga kapatid, kahit yung kapangyarihan ng tao, hindi ka kaya iligtas. Kaya ang sabi po ni Isaias, dito sa Isaias chapter 2 verse 22, sa magandang balita para mas malinaw sa atin, sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, sabi ni Isaias, huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos, wag ka magtiwala doon sa kapangyarihan ng tao na kaya akong iligtas. Ito yung taong makapangyarihan, kaya akong iligtas. Wag kang lalapit doon. Wag kang magtiwala sa tao na sa kanyang kapangyarihan. Siya ay hinga lamang, sabi dito. At tiyak maglalaho. Ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo? Walang maitutulong yung tao kahit pa presidente, kahit pa doktor, abogado o sino mang makapangyarihang tao, walang maitutulong sa iyo.
miski nga yung kayamanan mo, yung pilak mo, yung ginto mo, yung kapangyarihan mo, hindi ka matutulungan sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon. Si Phenaias Kapitulo 1 sa versikulo 17, ganito ang ating mababasa. Umpisahan natin dito po sa 17. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Sa kaarawan ng kapuotan, mga kaibigan, na pasasapitin ng Diyos sa tao kapag dumating yung kapuotan ng Diyos, wala ka sanang ibang pagtiwalaan o lalapitan, mga kababayan, na tao, kundi ang mga tao ng Diyos o yung Diyos. Kasi ang kanilang hininga wala sa kanilang butas ng ilong, nasa hininga ng Diyos o sa bibig ng Diyos. Sa bibig kasi ng Diyos lumalabas yung ikabubuhay ng Kristiyano. Sana po naunawaan nyo yung aking kasagutan dyan, kapatid na Lowap. Sana makuha mo yung punto o yung sagot ko, no? Kung hindi mo makuha ng agad-agad, pwede mo yan, kapatid, ulitin itong paliwanag ko, no? Na ang Kristiyano nabubuhay bilang isang Kristiyano sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig, nabubuhay tayo. Ang ikinabubuhay natin ay yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano o hininga ng Kristiyano ay nasa bibig ng Diyos. Doon ka magtiwala. Huwag doon sa tao na ang kanyang hinga ay nasa butas ng ilong. Mga kaibigan at mga kapatid. Andyan din si kapatid na Tyrell. Ang tunay na Kristiyano hindi lang sa tinapay na bubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Indeed. Ayan. Ayan. Nabasa ko na, kapatid na Tyrell, kanina yan, sa Mateo chapter 4 verse 4. So, yun po ang sagot ko doon, kapatid na Lowap, sa iyong tanong, maraming comment si kapatid na Tyrell, pero hindi ko kasi nakapuotan ng Diyos siya mga alipin ni Satanas, sabi niya, no? Basahin ko lang, itong mga ni kapatid na Tyrell. Palakihin ko lang. Hindi ko kasi mabasa, maliliit kasi. Ang tunay na Kristiyano tinatanggap lahat ng nakasulat sa Holy Bible. Hindi nagtatangi ng talata sa Holy Bible, tulad ng may mga nagsasabi na walang kaligtasan ng buong Old Testament at Revelation. Ayan. So, yun yung sinabi niya, no? Paulit-ulit lang si kapatid na Tyrell. Okay. So, sana kapatid na Lowap ay naunawaan mo. Ngayon, punta po tayo sa isa pang paksa, mga kaibigan, na kung saan itong mga Iglesia ni Cristo na nagko-comment sa atin doon po sa Facebook page,
Lalong-lalo sa Facebook page natin, mga kaibigan, ang daming nagko-comment doon, no? Grabe yung kanilang pag-comment doon sa Facebook page natin. Isa sa kanilang hindi matatanggap ay yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kung tatanggapin daw natin na si Kristo ay Diyos, napakarami daw talata na babanggahin, mga kaibigan, no? Marami daw talata na kukontrahin kung atin pong papayagan na si Kristo ay Diyos, mga kababayan. At ang isa sa kanilang mga problema, mga kapatid, ay yun po yung ating bibigyan ng sagot o linaw. Ikaw, kapatid na Tyrell, hindi na kita ibibilang na kaaway, kundi kaibigan. Pwede po kayong magpahayag. Gusto ko pong gawing itong channel na ito para magbahagi ng sino man. Ganyan po. Katulad ni Back to the Scripture kahapon, nagbahagi siya. Bahala na tao ang Huwag mo nang i-comment, kapatid na Tyrell, yung mga aral mo, kasi hindi yan mababasa. Nagsasayang ka lang ng oras. Hindi yan mababasa. Kasi ako nga, hindi ko rin masyadong mabasa kasi masakit yung mata ko. Maliliit kasi ang nakalagay dito sa computer, no? Mga kaibigan, hindi ko mapalaki. Kaya mahirapan akong magbasa, kapatid na Tyrell. Kaya kung gusto mo, total, pwede naman, kahit hindi ka makita dito, pwede naman pumasok ka at i-share mo lang. I-share mo lang, kapatid, no? Ngayon, ang isa sa problema ng ating mga kaibigan, medyo malakas ang ulan, no? Dito sa amin. Ewan ko kung napapakinggan po ninyo yung ulan, mga kaibigan. Ewan ko kung napapakinggan po ninyo yung ulan. Pero gusto ko lang liwanagin, no? Itong problema ng mga INC, katulad ni kapatid na Jason Matematico, at saka yung sino pa yung isa, meron pang isa nakalimutan ko yung pangalan, sandali lamang po, no? Titignan ko lang yung pangalan ng isa. Si kapatid na Resaldo Mendoza, no? Si kapatid na Resaldo Mendoza. Ewan ko kung nandito sila, no, mga kaibigan, kasi kasalukuyan ang debate po nila dito sa comment section sa aking YouTube channel kay kapatid na Milo. Si Jason Matematico at saka si Resaldo Mendoza at saka si kapatid na Milo. Sila po yung nag-aano dito, mga kaibigan. Andyan din si kapatid na Back to the Scripture.